Nilait-lait niya ang mga Bisaya, grabe. Kasi hindi available yung debit card or debit mode of payment na sana ibabayad niya sa hinar niyang angkas or driver na yan. So, naghimutok ang babaeng ito at dinamay pa ang nananahimik na mga Bisaya. I-blur ko na lang yung face niya, no? Pero ang sabi niya dito, bakit may mga driver na, sorry sa word, medyo aanga-anga? Kanina, may nabook ako na Move It. Tapos, nung sa drop-off ko na, nung magbabayad na ako with my debit card, hindi raw pwede yun. Is that possible? Like, hello, what if walang cash? Hindi lang ata marunong gumamit si Manong or hindi lang talaga alam ano yung debit card. Hahaha, Bisaya talaga. Natatawa na lang ako. At meron pang isang post. This is my last statement regarding about sa issue na yung Move It. Look, they accept debit card. Kaya yung BDO debit card ko, yes, BDO debit card ko ang binigay ko kay Manong for payment. Kaso lang, mukhang hindi niya ata alam ano yung BDO debit card ko. Hindi niya tinanggap kasi hindi raw yun pwede. Like, hello, look, may nakalagay credit or debit card. Kayong mga Bisaya na napadpad dito sa Manila, please, huwag kayo dito sa BGC. Pakalat-kalat, huwag niyo dalhin dito yung pagiging anga-anga nyo. Thanks. Pero disclaimer lang hindi ko personally kilala si ate and hindi ko rin kilala yung driver. Kaya lang kasi yung kagagahan ni ate, lalo na sa kanyang pag-post targeting Bisaya, nakaka-hurt din, no? Kasi ako mismo nakaranas ng sangkatutak ng discrimination sa buhay ko. So, nakaka-relate ako sa mga nararamdaman ng mga tao tungkol sa kanyang post na insensitive and talagang nakaka-insulto. Ito na yung ating reaction. Alam nyo, nalungkot ako, no? And nakakalungkot talaga na may ganitong klaseng mga tao. Dahil sobrang nakaka-insulto yung sinabi niya na biruin nyo, sinabihan niyang mga aanga-anga ang mga kapatid nating mga Bisaya from the Visayas region and Mindanao. So, syempre, no, makaka-relate din ako dahil I am also an indigent. I belong to an indigent group, na ethnic group dito sa northern part of the Philippines na nakaka-experience din ng discrimination. And by just reading sa mga statements ni ate girl, it is very offensive, very insensitive. Kaya no wonder trending siya ngayon and ang daming backlash na nare-receive niya ngayon. So malamang sa malamang, pinagsisisihan niya yung mga sinabi niyang statements na yan and hindi na ako magtataka kung sasabihin niyang nahack ang account niya o kaya baka may ibang tao na gumamit ng account niya at ganyan, yung mga rebuttals niya. So, I hope this will be a lesson sa ibang tao na dapat isipin muna natin ang gusto nating i-post bago nating i-click yung post button. Kasi hindi natin alam na yung mga sinasabi natin sa social media pwedeng bumalik sa atin. And itong mga statements na to ay baka pwedeng ito yung rason baka matanggal si ate sa kanyang trabaho dahil sa kanyang behavior na ganito. Ito naman yung reaction natin para kay Kuya Driver. Una sa lahat, may mga factors tayo to consider. Number one is baka naman newly hired si Kuya Driver wherein hindi pa siya familiar sa mga gawain ng isang delivery rider such as talagang gamitin mo yung app to communicate with your clients. Number two is baka siguro during that time umaga yon and walang barya talaga, di ba? Kaya nga always na kapag sumasakay tayo sa mga SUV, PUV, yung mga bus or taxi or jeep, sa tricycle, may makikita tayo na barya lang sa umaga. Kasi nga, di ba, kakapasada lang nila. So, we should also understand yung situation ng mga drivers. Hindi yung feeling entitled tayo sa lahat ng mga bagay. So, sana marunong din tayo mag-adjust. Number three, siguro baka may bagong update sa mga payment method na kung before, wala yung option na use debit card, GCash, credit card, para bayaran yung pamasahe mo. Baka nagkaroon lang siguro ng technical issue, mga ganyan, kaya siguro hindi
hindi familiar yung mga ibang driver. At baka malay natin, si kuya yung isa na hindi pa familiar sa bagong update regarding sa payment method. Ito naman yung personal experience ko. So, para sa akin, na-experience ko ng maraming beses yung na-experience ni Kuya Driver na ininsulto talaga siya ni ate na feeling entitled. Number one is, I am also being discriminated for being an Igorot, na meron daw kaming buntot, yung mga ganon, inihahalin tulad din daw kami sa ibang ethnic minorities na yung skin tone daw namin is parang, alam mo yon, yung super dark and then super yung kababayan natin mga Aitas, mga ganun daw. Tapos, hindi ko maintindihan kung bakit di-discriminate kami, lalo nung college ako. Grabe yung discrimination sa Igorots, no? Sa mga Cordillerans. And then, second thing is about, syempre, being an LGBT member, na yung mga conservative groups, ayun, grabe ang panalait din sa akin. I also experienced bullying because of that. That's why, siguro importante rin na isama siguro sa curriculum natin sa elementary, high school, or even in college, yung social uh, diversity curriculum, no? Na in this way, magkakaroon ng dahan-dahan na pinapalawak yung understanding natin ng mga tungkol sa religion, sexual orientation, mga culture, mga yung mga practices natin, customs, mga ganon. Para in this way, mababawasan yung mga instances of discrimination, bullying, mga ganyan na ipinapatupad na rin sa ibang mga countries. So why not also apply it dito sa Pilipinas, di ba? Pero ang magic question, ifo-forgive ba natin si ate kahit na nang insulto siya sa mga Bisaya? Siguro ang sagot ko dyan is yes. It's because tao lang din naman siya na I am very sure pinagsisisihan niya. And even if magiging defensive siya na in any case na baka hindi siya magsusorry, bahala na lang siya sa buhay niya. Pero hindi malilimutan ng mga tao kung ano yung mga pinost niya. So, nasa sa kanya yan kung i-deny niya at hindi siya mag-apologize. So, nasa sa kanya na yan. And this will be a lesson sa lahat ng mga nanonood dito sa video na to na ganito ang mangyayari sa'yo na magkakaroon ka talaga ng backlash kapag ikaw ay isang very entitled and very laitera. So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito. So, just follow me sa ating Instagram, The Story of Anthony, and even in my YouTube, TikTok, Facebook, Threads, and even sa Twitter na ngayon ay X, Story of Anthony. So hanggang ngayon po, thank you and mag-ingat po tayong lahat and be always positive.